But during the initial conversation, I observed that Dato Adlaw was not in his proper mental disposition. Imagine ito kamunta that the whole Surigao City, including the Philippines, including the whole world, is part ng ancestral dominila. Asa ka nakakita niya? Tapos makipaglanis ka sa India, abutan ka ng hapon. Lumabas kayo! Labas! Labas! Yun, nagpaliwanag ang hipi sa kapulisan ng Surigao City sa konsiho kaugnay sa pagharang kung bakit di agad nahuli o hinuli si Dato Adlaw, na ngayon ay may patong-patong na kaso. At napansin na wala sa katinuan daw dahil imagine, di lang ang buong Surigao, buong bansa at buong sanlibutan na ang inangkin na nasa ilalim ng kanilang ancestral land. So, may pinakita tayo na grupo, iwan ko kung ito ba sila may kaugnayan. Naalala nyo ba yung nagdeklara na wala na umanong kabuluhan ang salapi? O may reyna din sila? Sandali, hanapin natin yon. At may mga sundalo sila. Yun po ba ay mamaya hanapin natin yon, no? Pakinggan natin mamaya yung paliwanag ni Colonel Mariano Alocban. Pero tatalakayin din natin dito dahil ito'y kumakalat na tinaguriang bagong kulto. Pero may isang miyembro ng INC na di daw masama yung kulto. Sinasabihan tayo na napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Ang kulto... But during the initial conversation, Mamaya, ituloy natin yan kay Colonel Mariano Locban. So, ang kulto di daw masama, pero iba ang pahayag ni Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo din. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo pinaniniwalaan at nagpapakilalang evangelist at si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya. Yun, niluloko ng kulto sa mga napapaniwala. Ano nga ba talaga? Tatalakayin natin ito mga kapatid dahil alam niyo naman, ang dami na ngayong mga nagsilitawan at may nakita akong video na may grupo pa ni Commander Tigre diyan sa naturang area na nag-react sa ginawa. Bukas ating tatalakayin yan, Commander Tigre. At sabi niya, sila ang legitimate daw kumpara nitong Dato Adlaw. Meron pang Dato Subang. Dato Adlaw, Dato Subang, may Commander Tigre. Okay, tatalakayin natin yan. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Sa mga sumusuporta, lalo na sa PPP supporters, no? Meeting kagabi kasama ni Father Darwin. At malapit na 1:00 ng madaling umaga natapos. So, sa lahat nating mga
kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome po. At kumusta sa lahat? Ating i-acknowledge ang mga pumasok ngayon. Maraming salamat din sa suporta ni Manon Lito, si Amil Mayot Ohayas, si Berna Ibersabal, Bieno Doldan, Nimilin Aragoncelio dyan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, Silent Composer sa Imus, Cavite, Arsino Ibayan, Lal TV diyan sa Palawan, si Giovanni Guder, Manolito, para sa MCGI member na yan, hindi masama ang kulto dahil pareho naman po sila. Si Delphine Rabago, si Manolito, at tingnan natin sa pananampalataya at katweran, si Julie Basco Cañete, Bautista Seraco, at sa lahat na mga kapatid nating nagsubaybay, si RG Andraki, hello bro Wendell, kumusta? Okay, din natin pa tatagalin pa mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin, may nakita kasi akong video din na bago si Police Colonel Mariano Lucban, ang kaugnay sa eto, galit na galit, parang empleyado siguro ito ng gobyerno na pumasok sa kanilang teritoryo. Galit na galit yung si Bae, no, Lourdes, yung kanilang tinaguriang Reyna. Kayo sa legality. Lumabas kayo! Labas! Lumabas kayo! Labas! Labas kayo para walang problema. Labas! Mag-iswala kayo ng appointment! Kailangan kayo mag-iswala! So di basta-basta makapasok, kailangang appointment daw. Labas kayo! Para dapat appointment kami! Sabi ko nga, nasaan ang diplomasi? So hinanapan sila ng diplomacy. Asan ba sila magkuha ng diplomacy para makapasok sa lugar nila? Things ng federal sa Parang ibang bansa na yata ito, ha? PIS at saka PIS. Ay, hindi mo naman Lumabas kasi kayo. alam lumabas Corporate kayo! kayo. Lumabas kayo! Under kayo sa divine customary law. Inconsistent. So under sa divine customary law. Kung under sila sa divine customary law na iginiit nitong si Dato Adlaw, ba't kailangan pa ng diplomacy na under na pala? To Republic Article 71, April 1997. Ayan ang palagi niyang binabanggit. Ang EFRALO na ayon sa mga legitimate na IP's leader, di naman umano legitimate ang grupo nitong si Dato Adlaw. Personal pinagtanong batas. Kanagay sa zero batas ng protocols. Walay katungod ang civil government. So walang karapatan na daw ang gobyerno ayon kay Dato Adlaw dito. Wala naman kaming ganong objective. Oh. Si Ani Remy Direct, So nagpaliwanag din, parang empleyado ito sa gobyerno, pumunta sila, ang layunin nila ay Labas na kayo. Para Umalis na nga kayo! so pinaalis na talaga, no? Sinong nagpapasok nila? Yung gwardiya siguro. Pero di welcome nitong hari at Dato Adlaw, no? Di welcome, pero naputulan na sila ng kuryente, naputulan na sila ng tubig. Kasi hindi kami pwede makipag-usap sa mga tao ng mga injustices! O mga taong may injustices daw, di sila pwedeng makipag-usap ayon sa kanilang reyna na si Bae Lourdes. Magdugulo kayo kausap! Basta kami na sabi yun ng pastor ka. O paano magiging magugulo na pumasok lang sila para gusto makipag-usap, pero iba naman ang makita nating reaksyon dito na galit na pinalayas na yung mga gustong makipag-usap. Pagdating ng religion, 22,000 religion. Baka bakit ang kasama mo na nakakasok ka? Anong kasalanan ko?
Eh, bakit nandito kayo? Palalapasin kayo. Dala ko dire kay meron lang na So, galit na galit talaga. Sabi ng isa, ano bang kasalanan ko? Labas na Labas na kayo. Labas na nga kayo. Magkaso kayo kung magkaso kayo. Oh, yun, ang hamon talaga niya. Kahit sa PNP, di ba? Hamon niya, magkaso kayo. May kaso na, patong-patong ng kaso. Oh, patong-patong na talaga ang kaso nila. At pinag-aralan pa, nauna yung sinabi ni Police Colonel Mariano Lucban, hipi ng PNP Surigao, na pinag-aralan pa yung mga elemento sa dalawang kaso, yung human trafficking, yung illegal recruitment, na ang naturang mga binanggit na kaso, walang piyansa yon pag mapatunayan na may probable cause talaga. Bakit tayo na makinig? kung adlukan ha. Oh, so, yon. Sagot naman ng isa, wag niyo akong hadlukan. Oh. So, ang hirap talaga magkalisod-lisod ngayon. Yan, wala kaming sad. Oh. Kayo sa legal. So, yon ang bahagi sa sagutan nila. Kailangan ang diplomat. Ano ba yung diplomat? May mga motor nila na ang plate number, eto, diplomat talaga. Oh, God is justice, no? Kahit na yung kanilang checkpoint, no? Yung checkpoint nila, yon divine customary law. Kung maalala ninyo, yon ang binaklas ng PNP, no? Yung nagpunta ang mayor mismo at ang PNP Provincial Director, saan ba yon? Tingnan natin ha. Yung binaklas ng PNP ang We continued sandali. Binaklas ng PNP ang naturang yan, binaklas nila yan. At matapos binaklas yan, galit na galit talaga. At may pagbabanta pa itong si Dato Adlaw. Ito. Ang pagpunta sa mayor. Dili na kahoy. Pagtawag ko kami ng media para ibaw matangkuan. Ano? Media. Ha? Pagtawag ko ng media Susunod para pa media pa nga, mga talawan ka mo. Talawan, di ka mo talawan. Saan ka Hindi mo mag-istorya mo. Magkikisto na lagi ka mo. Ano kinang naman ng media? Hindi mo ka mo sidiri, pero ikaw na lagi. Dili lagi yung musuyo di Hindi ha. magawin lapitan. Istorya raman. Oh, kung dili ka mo sulod, di ba po, may mapugos? Oh, di mo may pugos kung dili ka mo sulod. Istorya ta Pero, dili pwede ka na. So, ayan, gusto nilang papusukin ang mayor, pero may bahagi sa video ding nakita ako na walang barel sa PNP na gustong ipasok o mano. Pero sila, may mga matatalim at mga mahahabang, yung iba, samurai talaga. No? Itak. Ito. Tanggal na. Magkakaso ka mo. Itanggal na nila. Oh, ito na mga rebuildi sa ating bayan. Galit sa kapayapaan. May kaso kayo sa Federal Tribal Government of the Philippines. Ikarga ko nun yung patrol car. Ayan, ikinarga sa patrol car. So, ang bahagi sa pagharap sa mga ito si Colonel Lucban, no? Ating pakinggan. there is no disorder here in Surigao City. The incident that transpired on January 24 was considered an isolated incident. As a matter of fact, we immediately contained and isolated those groups that caused alarm and scandal in Surigao City. So, it was sensationalized because of the social media. So, that is the problem and that is the disadvantage of the social media as of this time. And even the
social media users, sometimes they do not know the legal implication or the legal consequences of using the social media. They are not very much particular about the cybercrime law. So, after the incident, some of the netizens were asking why we did not shoot or arrest those groups, especially during the time that they have been intercepted at the checkpoint. So for the information of everybody, it is not my policy as a uniformed personnel, as a ground commander, to have a collateral damage. As much as possible, we are exercising maximum tolerance because the action of this group did not warrant something tawag dito critical action on the part of the PNP. Remember, at that time, doon sa checkpoint, di lang sila yung nandun. Mayroon tayong mga motorist. May mga innocent civilian doon sa checkpoint. Madali mo gamit ng armas. Sabi ko sa inyo, dali mo patay ng tao kung gusto mo to. But, considering that we are uniformed personnel, we are coupled with rules of engagement. I do not want to violate rules of engagement, otherwise magiging national issue that police officers are ignorant and incompetent, especially in handling sensitive and conflict situation. Imagine kung isa lang ang nag-attempt magbunot ng samurai niya. Because of the instinct of life preservation, tanan adto sila, muato galing adto. In an ending, ang mga police officers, dili sa magpapildi. That is why I talk peacefully to the alleged Dato Adlaw. So, maski grabe ko nakapumot, kalamig na gayon sa pakol, because I want to talk to him peacefully. I want to talk to him peacefully. But during the initial conversation, I observed that Dato Adlaw was not in his proper mental disposition. Imagine ito kagunta that the whole Surigao City, including the Philippines, including the whole world, is part ng ancestral dominila. Asa ka man nakakita niya? Tapos makipaglanis ka sa India, abutan ka ng hapon. That is why I come down with my conversation with him and I appeal to him. You heard that? I appeal to him. Na as much as possible, sabi ko dato, do not take any illegal action. You go to Yan ang bahagi sa pagharap ni at paliwanag ni Police Colonel Mariano Lokban. At kung maalala ninyo, itong si kinikilalang reyna nila, imagine, ang deklarasyon niya, wala nang basta-basta makapasok daw sa Surigao. Noong nagka-live pa siya, di na sila basta maka-live ngayon dahil naputulan na sila ng kuryente. Kung walang diplomat, lalo na yung mga negosyante. Kasi dito sa Surigao, amin na ito iano na namin dito. Walang pwede papasok dito na walang diplomat, na walang pre-prior informed consent po sa rightful owner under management sa federal po. Na kailangan diplomat po. Kaya kung ang mga negosyante... Kaya kailangan talagang diplomat. Ano po bang ibig sabihin nila?
doon sa kanila magkuha nito. Nauna nating pinakita ano yung diplomat nila. May diplomat sila. Parang business permit. Yun ba? So, yun ba doon na sa kanila magbabayad, doon na sa kanila buwis? May sarili na silang gobyerno talaga. Pupunta dito na walang mga diplomat priprayo, hindi na sila makakapasok. Magugutom ng Surigao. Ayun. Yun bang dahilan na nagsagawa sila ng sarili nilang checkpoint? Na binaklas ng PNP? At ang pinakita natin kahapon, yung pagputol. Yung pagputol ng kuryente. So sa mga bago lang pumasok, maalala ninyo na sinampahan na sila ng kaso sa piskalya at hinihintay na yung warrant of arrest. Ito ang kaso, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, cyber libel, multiple violation of cyber crime law, and other related crimes. Kasi dito sa Surigao, amin na ito iano na namin dito. Walang pwede papasok dito na walang diplomato. So, meron silang sariling gobyerno na. Kaya, nasa tamang pag-iisip pa ba kung ikay maniwala sa sarili mong kasinungalingan gaya nito? Kaya, tinagurian silang bagong kulto. Bagong kulto. At may nagsalita pa yung tinatawag na Commander Tigre na nag-claim na sila ang legitimate kumpara sa kay Dato Adlaw dahil si Dato Adlaw daw tricycle driver ito, sabi niya sa Tandag. Bukas parinig natin iyan mga kapatid. So, dami na bang nagsilitawan ngayon na mga grupo. Pero dapat din na malaman natin na yung mga occultism, yung kulto, ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Kung tingnan natin ang unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 20, ang sinasamba ay ang demonyo. Kaya nga, may mga anting-anting sila. At ang anting-anting lang, bawal na yan kung ikay Katoliko, ang problema lang, daming mga miyembro ng Katoliko na kulang ang kaalaman din at niwala na sa kanilang paniniwala, kahit anong pananampalataya mo, isa lang ang patunguhan niyan, ang Diyos. No, di yan totoo. Dahil sa paglitaw ngayon tulad itong mga grupong ito na nakasuot din ng abito, mga kapatid, isa lang ang layunin ng demonyo. Sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, upang ikay mailayo sa tunay na iglesia, sa tunay na pananampalataya na nandun ang sakramento. Kaya ang dami na mga nagsilitawan ngayon. At kung maalala niyo, tinatalakay din natin yung isang miyembro ng INC na sabi niya sa munting kaalaman, di naman umano masama tawaging kulto. Sinasabihan tayo na napakarami na kulto. Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko ang Iglesia ni Cristo. Pero, para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. So, ang kulto para sa kanya di masama. Iba naman ang pahayag ni Cesar Sineta
na miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil iba talaga ang paniniwala niya kung ano ang kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo pinaniniwalaan at nagpapakilalang evangelist at si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. At yung mga ari-arian, katulad na may sariling lupa, yung miyembro niya, ilinilipat sa pangalan niya. Yon ang definition ni Cesar Sinita sa kulto. So, dami namang mga talagang kultong nagsilitawan ngayon, di ba? Sa ating panahon. At may iba't iba ng claim ng kanilang founder. Kung dito sa grupo nila ni Dato Adlaw, may nag-claim na reyna si Bai Lourdes. Sa ibang grupo din, merong Senior Santo Niño, no? Yung sinampahan din ng kaso. Meron ding PBMA. Na Diyos Espiritu Santo. At may faction din ang naturang grupo na tinatawag na PBCM. Kung may Diyos Espiritu Santo yung kinikilalang founder noon ng PBMA, sa PBCM, diyan sa Misamis Oriental, Diyos Ama talaga. Diyos Ama. Pero iba naman diyan sa Davao. Dahil sa Davao, appointed Son of God. No? Appointed Son of God talaga. Kaya, tandaan ninyo ang sabi ng definition ni Sinita kaugnay sa kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. No, yon. Ang kulto, kahit di totoo, ay pinaniniwalaan. Di po ba, kahit si Felix Manalo, pinaniniwalaan din nila na anghel si Felix Manalo. Di ba? Si Felix Manalo ay sugo sa huling araw. Yon ang paniniwala nila. Pero totoo ba? Atin niyang tinatalakay, mga kapatid. Balikan natin muna, no? Balikan muna natin yung sa munting kaalaman kaugnay dito. Magandang araw sa inyo, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung ikalawang bahagi natin na sinasabi natin na kung bakit na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi na-register sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali. No, hindi po ako ano yung mali kasi ako ito pananaw ko sa Iglesia ni Cristo. So, ang panindigan niya, hindi siya mali dahil yon ang pananaw niya. Pero di batayan na dahil yon ang pananaw mo ay tama na. Diba? Bakit? Tuloy natin. Kaya ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito pa isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibibli. Well, kahit sa ating saligang batas, malinaw naman na kinikilala at nirespeto ng ating saligang batas yung pagpili ng religion na aniban mo. Pero dapat magmasid tayong mabuti. Vigilance tayo dahil ang dami na ngayong nagsilitawan at one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Yung paniniwala na all religions are equally true. Hindi po yun totoo. Because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. At gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay... Ayun. Pwede ba na magiging batayan dahil gusto mo lang?
Di po ba ang daming umanib? Bakit may umanib sa grupo nila ni Dato Adlaw? Dahil may damdamin sila na gusto nila ang grupo niyan. Bakit may umanib sa kay Pastor Apollo Kibuloy? Dahil damdamin nila yan. Pero, ibig ba sabihin, dahil pareho kayo ng damdamin na gusto lang umanib, ang inaniban ay tunay na? Hindi po. Magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na may kaisahan, may talagang maramdaman mo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. O yung mga umanib sa iba't ibang sikta, no? Yung umanib sa kay Kibuloy, yung umanib sa Church of God kay Alexander Campbell, yung umanib sa grupo ng Mormons. Yun din. Siguradong naramdaman nila na nasa tunay sila, pero hindi ibig sabihin dahil yun ang damdamin nila ang dahilan kung bakit ang isang siktang tatag lamang ng tao at narehistro sa Securities and Exchange Commission ay tunay na. Yung paglingap sa'yo na talaga ang Iglesia ni Cristo ay pararamdam sa'yo, hindi lang sa mga kapatiran, magi ang mga pagsamba ay napaka talaga maluwalhati. Talagang mararamdaman mo yung mga doon pa lang Sa palagay mo, yung ibang mga sikta na umanib sa naturang ibang grupo, di nila naramdaman ang katulad sa naramdaman mo? Naramdaman nila yan. Kaya nga sila umanib. Kahit sa Seventh-day Adventist. Dahil, yun ang damdamin nila. Parang tunay ito. Kahit ba na ang katotohanan ay tatag ni Ellen Goldwhite. Ganon din sa Iglesia ni Cristo na kahit yun ang damdamin mo, pero di yan mawala ang katotohanan na tatag kayo ni Felix Manalo. pagpasok mo pa ng kapila, ramdam na ramdam mo na, no? O ngayon, sinabi niya Iglesia ni Manalo. Ito nga, ginamit niya yung sabi daw, ang tatag daw ni Capelis. May ginamit pa siyang, ito, papakita ko sa inyo, no? Ginamit niya tong papel na to, itong sabi nakalagay dito, babasahin ko. United States of America, Philippine Island, Office of the Division, and binasa niya rin to of Archives and Patented Properties of, hindi ko mabasa masyado, Office of Industrial Trademarks. Literate, basta ito lang. Ito yung rehistro ni Kapalagay ng Felix Manalo, applicant. No, binasa niya kasi dito. Malapakalitan na masyado na ito Sige, palakihin natin. Itong SIC registration ni Felix Manalo. Ito po, pakita natin, dahil maliit daw. Yan ang makita ninyo, SIC registration yan. Translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant, about Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. That said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo, and that said applicant is the founder and present head of the society named the Iglesia ni Cristo, and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Yon, may lagda yan ni Felix Manalo talaga. Tuloy natin. Ito yung pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo, no? Ito yung binasa niya dito sa Iglesia ni Cristo nga. Si Capelis daw ang nagtatag nito, no? Paano na ba naman? Paano maitatag ni Cristo dito sa malayong silang katuparan ng hula na si Cristo ang mababa? Siyempre nagamit siya ng kasangkapan na sugo. So kasangkapan si Felix Manalo na sugo at di pwede ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kung si Felix Manalo ang ginawa ng kasangkapan, claim lang yan.
Pero sino ang founder talaga? Batay sa SEC registration, ito ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Way back on July 27, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. So, malinaw na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Ano po bang kaugnayan dito? Sa SEC registration nila, argumento sa mga ministro ng INC kasi anong argumento nila? Pag narehistro sa SEC, yon ang katibayan na walang kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Nasa Pasugo Magazine yan, 1981, sa pahina 51 na ang may akda ay si Brigido Lubao. Si Teofilo Ora kasama ng ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Cristo ay nagtatag ng kaniyang sariling relihiyon noong Mayo 1922. Meron ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at pagkatatag nito? Narito ang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan muntiman sa iglesyang tatag at sinimulan sa Jerusalem. Yun ang sabi ng kanilang Pasugo. So, ituloy natin itong pagtalakay na ito mamaya sa punto por punto, mga kapatid. Hello kay kapatid na Sylvia Colbertson at sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. Tatalakayin natin ito mamaya sa punto por punto, ang pagiging huling sugo ni Felix Manalo daw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nalangin natin ang ating mga kapatid, lalo na nadala sa grupo nila ni Dato Adlaw, no, na maliwanagan sila mula sa pag-anib sa naturang grupo. Sabi ng Commander Tigre na nakita ko kanina, na di daw mga natives itong mga Bisaya o ano ito. So ibig sabihin, di ito yung mga miyembro, dahil nakita niyo naman, no, na may pangako kasi kung aanib, meron daw 18,000 to 50,000 ang asuhulan. So, hope na sa pamamagitan ito, magiging gabay sa lahat ng mga nagsaliksik sa katotohanan. Dahil ang ating Panginoon, nagsabi siya, Juan 17:17, Sanctifica ios en veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.